otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús Ortega como de Demetrio Sodi, incluso de la senadora Pris. Matagal nang may kapansanan ng bansa. Bulag, tahimik ang mga bibig at manhid sa mga sugat ng inang bayan na siyang pilit tinatakpan ng dasal at takot. Sa likod ng bawat matang pikit sa katwiran, naroon ang kasakiman at karahasan na siyang pumapatay sa ating kalayaan. Aking ilalantad ang belo na nagkukubli sa lagay ng bayan. Ang kanser na unti-unting winawasak ang diwa ng aking kapwa. Dumating na ang panahon na kailangang ipahayag ang kirot, sapagkat yaring katahimikan ay isang kataksilan. No puede haber tiranos donde no hay esclavos. Tabi mga Indio! Ano kinaharang-harang niyo sa daanan? Mga mierda! May naaamoy ba kayo? Amoy imburnal? Tignan mo mga kasuotan nila. Ang papangit. Mga hampas lupa. Jesus Maria Jose, Crisostomo Ibarra, ang anak ni Don Rafael,
Itagal nating di nagkita. Lubos kong ikinagagalak na muli kang makita, Kapitan Tiago. Tila napakarami nang nagbago dito sa ating bayan. Hindi na ito katulad sa aking naalala. Halika, iho. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Hayaan mong ipagdiwang ko ang iyong pagdating sa pamamagitan ng isang salo-salo sa aking tahanan. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas, con su traje aguamarina, vagando de de manos caminando, y se mete a darse caña con el y el DJ quedó con un seso cariño de las 12 para Diego, la canción más deseada. Mira baila, mira goza. Teka, Lord. Lubos na mas maganda ang Espanya sa Pilipinas. Ang mga Indio. Diyos mio. Indio! Pweh! Isang kalapastangan na sila'y pinag-aral pa. Sila'y mas masahol pa sa mga irihe. Mga Ginoo, ginang at patro, narito po ang anak ng limao kong kaibigan, Don Crisostomo Ibarra. Divorce. Dito. Ibarra? Anak ng heretiko! Pumarito na kayo at na masimulan na natin ang salo-salo. Sa lahat ng pagkain dito sa Las Pilipinas, itong tinola ang aking paguritas. Is muy delicioso. Kapitan Tiago, tunay ngang pinaghandaan mo itong handaan. O tinola, que delicioso. Sí, sí, delicioso. Hindi na marami ka ng bansang narating. Tiyak na mas marami na ang iyong karanasan kaysa sa amin. Bago ako magtungo sa ibang bansa, pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan nito. Ngunit lagi kong napapansin na ang kahirapan at kaunlaran ay katimbang ng kalayaan. Wala ka na bang ibang napuputuon? Hindi na dapat pinag-aaralan yan. Nag-aaksaya ka na ng salapi. Naalala ko nung ako'y musmus pa lamang, Padre. Malimit kang dumalaw sa aking ama at minsa'y dumalo ka pa nga upang kumain. Ganyan ba kayo maglapit, mahal na kura? Insolente! Iniinsulto mo ba ako? Padre, ipagpatawad mo na kung may nasabi akong hindi mo gusto. Ngunit hindi iyon ang aking nais ipabatid. Marapat na lamang ako'y palis. Yan ang masamang bunga ng pagpapaaral ng mga kabataang Indio sa Europa. Walang mga respeto! Akala mo kung sino? Teniente Guevara? Dapat tayong pag-usapan.
Halika, ano po tayo? Iho, pinabalaan ng Pilipinas siya. Maging aral nawa ang nangyari sa iyong ama. Dapat kang malaman tungkol sa kanyang kasalanan. Ilang buwan matapos mong lisanin ang Pilipinas, nagsimula na ang samaan ng loob ng iyong ama at ni Padre Damaso sa hindi ko malamang kadahilanan. Pinaratangan si Don Rafael ng hindi pangungumpisal. Ngayong batid na ng kura ang bagay na ito sa simula pa lamang ng kanilang pagkakaibigan. Pinaringgan ni Padre Damaso ng masasakit na salita ang iyong ama. May mga taong ayaw mangumpisa. Mga erehe. Mga anak ng demonyo. Katulad ni Don Rafael Ibarra. Magkagayunman, ang iyong ama ay isang taong napakarangal. Higit siyang banal kaysa maraming nagpapakumpisal at nangungumpisal. Minsan nga niyang isinagip ang isang bata mula sa pagmamalikot ng mga kaming makakain. Magbayad ka! na tagapaningil ng pulis. Magbayad ka! Tigil mo yan. Wala kang karapatang malapit na mahina. Hindi maaari. Kailangan niyang bayaran ng kanyang buwis. Don Rafael! Inaaresto ka namin sa salang pagpatay. Ibinalanggo ang iyong ama. Kapag naipapanalo nila ang isang kaso, ay isa na namang bagong kaso ang ibinibintang sa iyong ama. Maraming lihim na kaaway ang lumulutang. Isang kasawiang palad ang paratangang erehe, ngunit higit na kasawian ang pagiging filibuster. Kaya't sa pagkabilanggo nito, namatay si Don Rafael na masamang-masama ang loob at mag-isa. Ito ang hustisya. Mas mapalad pa ang mga patay kaysa sa nabubuhay. Paniwala po kayo, Ginoo. Ilang buwan ang nakakaraan mula nang iutos ng kura sa akin na ilipat ko ang bangkay sa libingan ng mga Tsino. At ginawa mo yun? Huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magalit. Hindi ko po siya inilibing sa libingan ng mga Tsino. Pinili ko po siyang itapon sa tubig. Ikaw ay isang sawing palad at ako naman ay isang anak ng pinahiya. Patawad po. Oh, Crisos, Ibarra. Anak ng Erehe at Filibuster. Mawalang galang na po, Padre.
ngunit hindi masamang tao ang aking ama. Balgama Diyos! Sinasabi mo bang sinungaling ang mga nagpakulong sa iyong ama? Na malagi ako si Europa at siya ito. Kaya hindi ko alam kung anong kasalanan ng kanyang nagawa upang ipahukay mo ang kanyang bangkay. Bakit mo ginawa yun? Kakamali ka. Wala akong ginawa. Di ako ang nagutos. Eh kung hindi ikaw, sino? Sino? Ang pinalitan ko, si Padre Damaso. Siya ang nagutos. Sa bayan kong kinamulatan, may kasalanang hindi kailanman pinapatawad. Ang kasalanan ng pagiging mahirap. Kuya, takot ako. Anong gagawin natin? Tumahan ka na, Christine. Wala tayong gagawin dahil wala kang ninakaw. Patin daw nila ako. Sabi ng kura, hindi daw niya ako titigilan hanggat hindi ko sinasaulit ang 2 pirasong ginto. Sana ninakaw ko na lang yun. Hindi maniniwala ang ina na marunong kang magnakaw, Christine. Di ba? Uuwi pa tayo dahil pinaghanda tayo ng ina ng pangkurang hapunan. Anong uwi? Walang uwi. Ikaw, Crispin, mananatili ka dito hanggat hindi mo binabalik ang iyong ninakaw. Ngunit Ginoo, halos isang linggo na namin hindi nakikita ang ina. Aba, inutusan mo ba ako? Maniwala po kayo sa akin. Kuya, huwag mo akong iwan. Patayin nila ako! Makawa po kayo sa akin!
Crispin! Bakit? Nasaan si Crispin? Nasaan yung kapatid mo? Bakit nasaan yung kapatid mo? Bakit ikaw lang? Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Crispin? Nasaan yung kapatid mo? Basta ka! Nasaan yung kapatid mo? Nasaan yung kapatid mo? Nasaan yung kapatid mo? Sa mata ng may kapangyarihan, ang pagiging dukha ay sapat ng ebidensya. Ang ina ang siyang papasa ng parusa. Dinakip, kinuhanan ng dignidad, ikinulong. Saksi ang langit sa kanyang pagkakas. Aking mga anak, hindi nila kayang magnakaw. Kahit ano pa yan, hindi nila kayang nakawin. Para awa niyo na po mga paging Diyos. Ang aking mga anak. Rosenio, Crispin, mga anak ko. Parang awa niyo na. Pakaulan niyo ako dito. Parang awa niyo na. Pakaulan niyo ako dito. Parang awa niyo na. Parang awa niyo na. Makawalan niyo ako dito. Wala ka na lang na akin. Napakainit. Kalor! Idyo, lakasan mo! Sa gabing malamig. Tila may naaamoy akong impulsan. Si Doña Concepcion. Doña Victorina, tandaan mo, ang bibig ay malapit sa ilong. Baka, ikaw yan, boba. Basura. Ah, basura? Eto, sinutin mo! Ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na parang isang halik sa hangin. Halik sa ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na parang isang halik sa hangin. Sandali lang nabuhay ang pusong ito at ngayon nagdurugo. Dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling na mayroong pag-asa pa ba. Sana lang ay magkaroon isa pang pagkakataon, ibalik pa ang kahapon kasama ko siya nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Nung ako ay masaya. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Nakatungaw sa bintana, di nagmamasdan ang pagpatak ng ulan. Inaalala mga sandaling ika'y kasama sa mundong hindi tama.
Di maiwasan na muling buksan sa isipan ang ating mga nakaw na sandali nananatili pa rin. Bakit ganito? Hindi ko to gusto. Paano na kung hindi makausap? Bakit hawak mo pa rin ako? Nakatulala, nagmumuni-muni, naririnig sa sinisigaw ng damdamin. Balita po, inakulaan gobyerno si Don Crisostomo Ibarra dahil magpapatayo siya ng eskwela para sa mga Indio. Isa talagang pilanto. Kapag dito doon mga baka kalabanin nila ang Diyos. Kaya dapat manatili silang sunod-sunod nga sa atin, di ba? Ang mga kabatang Indio na nag-aambisyong magtayo ng kanilang sariling paralan, tila ba nakakalimot sila sa kanilang pinanggalingan? Hindi pwede yun. Akala nila kung sino na sila? Padre, ang paralan ay para sa mga batang lumaking walang karunungan. Wala akong ibang intensyon kundi tulungan ang bayan. Tumulong? Tulad ng ama mong Irene? Kung hindi siya sinain ng sarili niyang kayabangan, baka buhay pa siya ngayon. Padre, huwag mong umisa ang pangalan ng isang matay. Crisostomo, huwag! Maghunos dili ka! Naku po, may balita ako sa inyo ngayon. Alam niyo ba, duguan raw si Padre Damaso, hindi na raw makahinga. Ah, sino namang gumawa noon? Ang kasintahan ng anak ni Kapitan Tiago, si Don Crisostomo Ibarra. Kaya pala hinatulan siya ng ex-community. Ah, mahaba ng Diyos. Diyos mio, galit na galit si Padre Damaso. Sabi pa nito, kailangan kong putulin ng kasunduan. Pag-iisang dibdib ni Maria Clara at Crisostomo. Tahan na, anak ko. Huwag ka na umiyak. Nabanggit sa akin ni Padre, na mag-anak siyang binatang dumating, galing sa Espanya at handang maging kasintahan mo. Kasintahan? Tay, ano ba klaseng babae ang akala mo sa akin? Ang pagpapalit ba ng kasintahan ay tulad lamang ng pagpapalit ng damit? Kung nais mo lamang ako ipakasal sa ibang lalaki, mas mabuti na lang na iwan mo na lang ako mag-isa! Nagkagulo ng buong San Diego. Pinag-aanap ka na po, Ginoo. Hindi ko nais sila ikabalahan. Makakamit ang hustisyang ipinagkait sa aking mga ninuno na umailalim sa karahasan sa kamay ng mga Espanyol. Paano malulunasan ang paghihirap ng ating bayan kung hindi man lang nila ito bibigyan ng pagkakataong umunlad? Kung itinuturing ang banyaga sa sarili mong lupa, hindi ka naman lang itinuturing tao.
Ginoo, kung walang himagsikan, walang lalaya. Walang alipin kung walang magpapaalipin. Tama ang iyong tinuran, Elias. Kung ganon, ako'y magpapaalam muna kay Maria Clara ng pansamantala. Hindi ko siya gusto na masaktan dahil sa akin. Crisostomo, Diyos mio, akala ko nawala ka na sa akin. Maria, hindi ako mawawala. Ngunit kailangan kong umalis. May magaganap na himagsikan at ayaw kitang madamay doon. Pero paano na tayo? Paano na ako? Ano na lang magiging buhay ko pag wala ka? Maria, mi vida, kahit malayo man ako, ang puso ko ay palaging para sa iyo. Senyor, open him. Kailangan na po natin umalis. Baka masundan pa tayo. Paalam, aking Maria. Paano, Crisostomo? Crisostomo. Diyos ko, gabayan niyo po si Ibarra. Gabayan niyo po ang irog ko. Naway makabalik siya sa akin ng ligtas. Panahon natin ay kay sa aming pag-ibig na para lang isang halik sa hangin. Toto'y bilisan mo ang takbo. Ilagan ng mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalon ka, tumaba kung kailangan. At baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka mapagkamalan ka, di magdusa dyan sa gabi. Huwag mo na akong alalahanin! Basta tatandaan mo lang at isang puso natin sa lunes! Ang paglaban at maging boses ng ating mga kababayan para sa kalayaan ng ating bayan! Umanhin. Ano ba ang pag-ibig ko sa inyo? May masama akong balita. Natagpuan ko ng ibang kaya. At ito, aking ang hawak-hawak. Hindi ito kayo para. Hindi patay si Crisostomo. Buhay ang irog ko. Hindi patay si Crisostomo. Hindi yan nakakot siya sa akin. Babalikan niyo ako. Hindi ka na mag-iisa. Pangako mo lang. Bakit ka kayo? Pangako hindi kita iiwan. Ano? Masaya ka na? Wala na si Crisostomo.
Wala na ang irog ko. Oo, kaya tumigil ka na sa kangangawa mo at hindi na maibabalik ang buhay ng walang kwentang Indyong yun. Kaya ngayon, magpapaksal ka na kay Nilares. Naiintindihan mo ba, Maria Clara? Hindi! Hindi ako magiging kay Lanyares. Buhay si Crisostomo! Kung nais mo lang naman akong ipakasal sa iba, mas mabuti na lang na pumasok ako ng kumbento. At huwag na huwag mo akong pipigilan. Kung hindi, tatapusin ko ang buhay ko! Maria, kung nasaan ka man, sana ay payapa ka. Ipagpatawad mo kung hindi ko matutupad ang aking mga pangako. Ngunit asahan mo, ako'y babalik. El amor no muere, solo de cambia. Adelias, hindi masasayang ang iyong buhay. Ipinapangako kong ipagpatuloy ko ang iyong hangarin. Ang isang bansang gising, malaya, at pantay sa harap ng Diyos at tao. Hanggat ako'y humihinga, ang iyong pangalan ay mananatiling ilaw sa landas ng aking pakikibaka. Diyos ko, tanggapin ang sakripisyo ko para kay Crisostomo. Mas mainam na lang na pumasok ako ng kumbento at kaysa mapakasal ako sa ibang lalaki. Pero Diyos ko, ano bang kasalanan ko? Ano ba nagawa ko? Bakit kinailangan yung kunin sa akin si Crisostomo? Bakit kinailangan pag-iwalayin ng lipunan ng dalawang pusong nagmamahalan? Pero Diyos ko, kung ito lang din naman ang itinakda mo para sa akin, mas mabuti na lang na ibubulong ko sa iyo. Nakita mo ba si Basilio? Crispin! Mga anak ko! Nakita mo ba yung anak ko? Si Basilio! Si Crispin! Alam mo ba kung nasa mga kawayan? Baliw! Kaya nawawala yung anak na yan kasi baliw siya! Hindi ako baliw! Baliw ka! Hinahanap ko lang yung mga anak ko! Sinungaling baliw ka! Crispin! Anak! Crispin! Ikaw ba yan? Ikaw ba ang anak ko? Hindi kita alam! Hindi kita alam! Ikaw! Ikaw ang anak ko! Halika rito! Anak kita! Crispin! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan kayo? Nandito si nanay! Hinahanap ko kayo ngunit hindi ko kayo mahanap! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nandito si nanay! Mahal na mahal kayo ni nanay! Bakit kayo nawala? Bakit ako? Nandito si nanay!
Andito si nanay! Andito si nanay! Sandali! Sino ka? Nay! Hindi kita kilala! Wag mo kong tawagin nanay! Hindi kita kilala! Sino ka? Ako si Basilio, nay! Hindi ikaw ang aking anak! Hindi kita kilala! Hindi kita kilala! Wag mo ko nakita! Wag mo ko nakita! Hindi kita kilala! Basilio! Aking anak! Patawad! Hindi ka na mukha ni nanay! Patawarin mo ako, anak! Anak! Anak ko! Anak ko! Inay! 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 Huwag mo naman akong iwan, Inay! Nawala na sa atin si Christine! Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay liligtas si Inay! Inay! Bakit galit mo ang ating kapatid? Wala naman tayong ginagawa sa mundo. Pero bakit tila para sa araw na sa mundo ang may kapangyarihan ng laging tama at tayong mahihirap. Walang justisya, walang tinig. Kung ganito ang mukha ng katanungan sa mundong ito, huwag ako po inay. Balang araw, maririnig din ng langit ang tinig ng mga katulad na Diyos ko, ako'y nananatiling humihina. Wait, hindi na magtapos. Sinong Elias? Masugat to kayo! Basilio, huwag kang matakot. Lumapit ka dito. Huwag kang matakot. Lumapit ka dito. Kumuha ka ng ilang kahoy. Pagsamasamahin mo. At ilibing mo ako at ang iyong ina sa apoy. Sa ganoon ay magkakasama kami sa kapayapaan. Pagkatapos doon sa tabi ng puno, maghukay ka. May ginto doon. Gamitin mo sa pag-aaral. Hindi, Ginoo. Hindi ko kayo kayang iwan dito. Makinig ka, Basilio. May mga bagay na mahigit pa sa atin. May mga sakripisyong kailangan tanggapin ng bawat anak ng bayan. Mamamatay ako nang hindi masisilayan ng pagsikat ng araw sa aking bayan. Ngunit kayo na makikita ito, batiin ninyo siya. At huwag niyong kalimutan kaming mga hindi nasikatan. At didiliman ng gabi. Basilio, sa tuwing makikita mong nagliliyab ang apoy na yan, tatandaan mo, kami mga Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Tandaan mo yan. Opo, Ginoo. Hindi ko kayo malilimutan. Umaga na sa ating duyan, huwag nang mawawala. Umaga na sa ating duyan,
kung ang akdang ito ay magbubukas ng isipan ng aking mga kababayan. Naway makita nila ang kanser ng ating lipunan. At kung ito'y magdulot ng sakit, sana'y ito rin ang maging simula ng paggaling. Sapagkat sa pagdaramdam, nagigising ang damdamin. At sa paggising, nagsisimula ang tunay na pagbabago.